Momenta everyone! Good morning guys from here sa Finland. So for today's video, medyo mahina yung boses ko kasi nga is tulog pa si Arto. Nagbe-breakfast lang ako ng baguette tsaka coffee. Pagkatapos nito guys is aalis ako. Habulin ko yung train na aalis 6:53 from here sa Espoo. Tapos, dating ko ng Helsinki is around 7:22 or 7:18. So, mabilis lang guys. Kaya, bilisan natin yung pagkain kasi wala na akong masyadong time. Actually, mabilis lang naman akong kumain kasi nga is tinapay lang naman yung breakfast ko everyday. Tapos, coffee. So, let's eat guys. Paalis na ako guys, bumababa na ako ng hagdan and madilim pa din sa labas. Ayan, madilim pa din guys. Yung oras ngayon is 6:43 na. So, I have still 10 minutes para makarating sa train station. 7 degrees ngayon guys. Hindi ko alam kung nakikita nyo but lumalabas na yung usok sa ating bunganga. So, it means malamig talaga siya. So, hello guys! Pasensya na ako. Ngayon ko lang kayo guys nabalikan. But, nasa work pa rin ako. Yung oras is mag-aalas 4 na ata. Wait, i-check ko muna. It's 3:36 na ng hapon and pagod na ako guys. As in... So, last na full clean room ko na to kasi late check-out siya alas 3. Lilinisan ko na lang siya and then gagawa ko ng stayovers. So, while nag-work tayo guys, ganyan yung view natin. Yan. Pero kailangan ko na to siya guys bilisan. Sobrang kalat ng room. And kailangan ko siyang bilisan ngayon kasi gusto ko nang umuwi. Naglalakad na ako, kakababa ko lang galing sa train. Naglalakad na ako papunta sa bahay. Grabe guys, pagod na pagod ako ngayon. Yung oras ngayon is alas 7 na ng gabi. What a long day. Huvo Momenta everyone! Good morning! So guys, kung nagtataka kayo kung bakit Huvo Momenta, kasi yung Huvo Momenta guys is good morning yon sa Finnish. So, for today's video is isa-share ko sa inyo kung magkano nga ba yung nasasahod ng isang cleaner dito sa Finland. Madaming nagtatanong guys sa comment section. So, maybe this is the time na sagutin ko. And disclaimer guys na this is based on my own experience. Let's start. So, yung sahod dito guys sa Finland is per hour. So, before, may stage kami which is KEPA 1, KEPA 2, KEPA 3, KEPA 4. Yan yung stage dito. So currently guys, nasa KEPA 3 ako. And yung unang sahod ko sa mga first days or weeks dito na pagtatrabaho ko as a cleaner is habang nag-OJT ka or like nasa training ka,
ito yung sahod mo. I don't know sa ibang company ha, kasi hindi naman ako guys nagtatanong kung magkano yung sahod doon sa ibang company. But for sure, sa mga cleaner dito is same lang. Kasi dito guys is like meron kaming collective agreement na ina-agree ng company sa government kung magkano yung isasahod sa mga ganitong sector. So, each sector guys is iba-iba yung sahod. For example, is nurse ka, caregiver, nagtatrabaho ka sa restaurant, and nagtatrabaho ka sa shops, and as a cleaner. So, iba-iba yung sahod dito guys. So, yung first month ko is €10.12. Then, after 3 months, naging €11.24 na ako guys. Tapos ngayon yung per hour ko is €11.80. So pag lalong tumatagal ka guys is lalong lumalaki yung sahod mo, and yung sahod namin dito is per hour siya. So yung mga kasamahan ko na medyo matagal-tagal na, sahod nila per hour is €12.39. So pasensya na guys, makati yung ilong ko dahil meron akong allergic rhinitis. So, ayun. And sa isang buwan, 2 beses kami guys sumasahod, which is 15 and 30. Yung contract ko sa company is part-time lang siya, hindi ako full-time. Yung working hours ko is 90 hours per 3 weeks. Yun yung dapat guys na nasusunod. Pero syempre, minsan hindi mo naman maiiwasan na nagiging busy yung hotel. Especially pag peak season na siya guys. So, nag-overtime kami. Plus, yung Sunday pala namin guys, if may work kami ng Sunday, double pay siya. Kaya, every Sunday is limited lang yung work. Pag Sunday, 10:30, tapos hanggang 3 or 4 lang. Depende sa madami ng rooms, guys. If madaming due out means a full clean room. Yun yung lilinisin mo buong kwarto, magpapalit ka ng mga bed sheets, and all the stuff like that. Tapos, meron naman kaming stay over, which is mabilis lang naman, guys. So, yung stay over is, yun, yung mga tao na nagsistay sa hotel more than 2 days or more than 1 day, guys. So, yun, if kailangan nilang magpa-clean, kinakatok lang namin, or sometimes, pag walang tao sa room, kumakatok kami. Pag walang sumasagot, pumapasok kami. Pero minsan, guys, hindi sila sumasagot. Tapos, andyan lang pala sila sa loob ng rooms. Tapos, minsan, magugulat ka ng, nakahubad pala, or may ginagawa palang kakaiba. So, ang awkward minsan. And, just a quick idea para sa inyo guys, is share ko kung magkano yung nasahod ko last cut off. Yung payslip namin is nakikita guys sa aming bank account. Akong katrabaho guys na nagre-request sila na isend din sa kanila sa email nila. So ako guys, hindi na ako nag-request na isend sa email ko kasi nakikita ko naman dito sa aking bank. Nagtrabaho pala ako is kumuha ako ng tax. So dito sa Finland, kung alam nyo, malaki yung tax dito guys. The more na malaki yung sahod mo is the more din yung babayaran mong tax. First time kong nagtrabaho dito, so nag-declare ako kasi 15,000 and up guys, hindi ka magbabayad ng tax. Pero ingat ka dahil pag lumampas ka with 15,000 a year, 15,000 euro a year guys, hahabulin ka talaga and babayaran mo talaga yung tax na hindi mo nabayaran. So, ako, yung na-declare lang ni Arto, nung kumuha ako guys ng tax is 13,500 per year. Kasi akala ko guys, hindi ako magtatagal sa trabaho, di ba? Kasi di ba dati may plan ako na mag-aral, tapos mag-stop lang ako ng work ko. Pero hindi yun guys nasunod. So, natakaw ako sa Euro, nagtrabaho ako. Kasi guys, mahirap din nang walang trabaho dito. And inisip ko din kasi na kung nag-aral ako sa 6 months na yun, at the end, pagkatapos ng aking school is, depende sa'yo kung magpupursue ka pang mag-aral until ma-reach mo yung pinaka-high talaga. Kasi dito guys, yung pag-aral ng Finnish is step by step din siya. So, within that 6 months guys, depende sa tao kung mabilis siyang maka-learn. Pero I think guys, for me,
it will take years para maka-learn ako and makaspeak talaga ng Finnish kasi mahirap and baluktot guys yung dila ko. So, yung mga pronunciation nila dito and iba yung ano nila, alphabet. And yung binabayaran ko pala guys na tax, since nagpalit na ako kasi marireach ko na yung 13,500 na dineclare ko, agad-agad nag-request kami through online na papalitan yung tax ko guys. And now, I think twice na akong nadidakan sa aking tax. So, dinideduct is 3.5. So, yung dinideduct sa'yo guys is depende din kung magkano yung dinideclare mo na sahod mo or ini-earn mo per year. Kung tingin mo maliit lang yung sahod mo, then maliit lang yung i-declare mo, but still guys, it's better to be safe than sorry. So, mas better na mag-declare ka ng mas mataas para in case na magsobra ka guys, is at least hindi ka mamblema na hahabulin ka ng tax dito kasi nga mataas yung dineclare mo. Kasi guys, may interest din yun. Pag hindi mo siya nabayaran, tataas ng tataas yung interest niya. So, ikaw din yung mahihirapan. And sometimes, binabawas nila sa sweldo mo, like, isang cut-off, bawasan yung sweldo mo. So, mahirap din guys. So, dito sa Finland, yung binabawas sa sahod ko is yung tax, which is 3.5. Tapos, meron akong binabayaran na union fees, which is nakadepende naman sa iyo guys kung kukuha ka nun. Kasi yung union fees na yun guys is parang organization sila na, for example, may layoff na naganap or like natanggal ka sa trabaho or nag-close yung company mo. So, sila yung tutulong sa'yo na maghanap ng trabaho. Parang madami sila guys ino-offer ng mga benefits din. Like yung isang katrabaho ko before, sa hotel nila, na layoff siya. And then, ito yung tumulong sa kanya na magbigay ng allowance habang wala pa siyang work guys. Pero, take note na yung pagbibigay ng allowance nito is may cut din or may limit lang kung ilang months lang. So, dapat kung wala ka ding trabaho is mag-pursue ka na maghanap talaga. Kasi hindi naman nila dito guys tinotolerate na wala kang trabaho. And then, meron kami ditong pension contribution. So, yung pension contribution dito guys is para siyang SSS dyan sa Pilipinas. So, yun, pag nag-retired ka, magkaka-pension ka. Again, yung pension na matatanggap mo pag nag-retired ka is depende kung ilan yung na-contribute mo. Katulad din sa atin sa SSS. Syempre, pag malaki yung kinakaltas nila sa'yo, malaki din yung pension mo. And then, unemployment contribution. So, yes guys, mandatory talaga na dinideduct yung tax, pension, and unemployment. So, yung tatlo na to lagi present to sa payslip ko guys. And yun, yung unemployment is pag nawalan ka din ng trabaho guys. Sa kailan naman yan? Pag nawalan ka ng trabaho, like nung bago pa lang ako dito, sila yung nagbibigay sa akin ng allowance. Pero hindi yun guys nakaka-proud kasi nalalaman ko na yung struggle na makatanggap lang ng unemployment allowance. Kasi guys, pinaghirapan yun ng iba and galing yun sa tax, yung binibigay sa'yo, galing yun sa tax ng iba na pinaghirapan nila or pinagtrabahuan nila. So, dito hindi nila tinotolerate na wala kang trabaho. Kahit nung wala akong trabaho guys, is nagbigay sila ng ultimatum sa akin na kailangan mo talaga maghanap ng trabaho. But of course guys, pag nag-aaral ka is hindi naman dun kasali yung ultimatum na yun. Kasi pag nag-aaral ka is iba naman yun. Yung matatanggap mo is student allowance, hindi na siya unemployment allowance. Kasi yung unemployment allowance, kung hindi ako nagkakamali guys, is I think it's 6 months na matatanggap mo siya. But within that 6 months is binibigyan ka nila ng task na maghanap ng trabaho. Like for example, sa akin, last time tumawag yung TE, and then hindi pa din natatapos kahit may work na ako guys, is hindi pa din natatapos yung
task ko na dapat makahanap ako ng full-time. It's either maghanap ako ng full-time or tatanungin ko yung manager ko if okay lang ba na bigyan ako ng full-time na trabaho. Sa company kasi namin guys is okay lang naman na mag-ask ka ng full-time na work. Pero of course, yung work ko guys is parang full-time na din kasi 'di ba? Nagsa-start ako ng 9 AM or 8 AM and minsan nagtatapos ako ng 4 PM or minsan 5 PM depende sa room. So yung hotel ko is malaki, 300 plus rooms siya and napaka-busy kasi nasa center siya ng Helsinki. So ayun, and ang tahimik guys ng bahay, nakakalungkot kasi si Arto wala siya dito for 10 days. So, nasa Amerika siya, nagbakasyon siya doon sa friends niya. So, yung friends niya guys is nasa New York and nasa Michigan. And uuwi siya nitong Tuesday. So, ako lang dito guys mag-isa. And I would like to share with you, kung nakikita nyo yung painting na yan guys. Ayan. So, kay Arto yan. And nasa kanya na yan since 3 years old siya. So, yung kwento sa likod niyan, guys, is pumunta sila ng family niya sa isang museum. Gusto ni Arto yung paintings na yan, guys. Binili niya kasi iniyakan niya daw sa mommy niya. Kaya, ayan, hanggang ngayon, 35 years old na yung asawa ko, dala-dala niya pa din yung paintings. Kahit saang bahay siya, guys, mapunta, dala-dala niya yan. Kailang lipat na siya dati sa bahay nung single pa siya. And nasa kanya yan. For the whole month guys, kung hindi ililes yung mga contribution and tax ko, yung mga nasasahod ko is almost 2K. But of course guys, kailangan nilang i-deduct yung mga chuchu bla bla na yun kasi mandatory talaga. And yun, yung nare-receive ko na lang around 1.5, 1.7. Yun na lang every month guys. Magbasa tayo dito ng mga comments and sagutin natin guys kasi habang wala akong ginagawa or hindi ako busy guys kasi madami ako guys gagawin dito sa bahay. Magtutupi ako. Yung tutupiin ko is isang katarabang mga damit na. Kaya pasensya na guys kung minsan hindi ako nakakapag-upload and hindi ako nakakapag-reply sa mga comments nyo. Okay, may nagtanong pala dito guys kung galing kay Princess Barana. So, sis, ilang rooms ang quota sa isang araw ng housekeeping? So, guys, wala kaming quota dito as housekeeping kasi yung rooms na lilinisan namin is depende kung ilan yung nagamit sa isang araw and ilan yung employees na papasok sa isang araw. So, every weekend guys, which is Saturday and Sunday, may mga part-timer kami na students kasi dati, di ba, madami kami sa hotel. So, since nag-open na yung klase dito is nag-study sila and nagsa-study sila guys sa La Piranta. So, 2 to 3 hours din yung travel via bus. So, pumupunta sila dito sa Helsinki pag wala silang school. So, ayun, yung nililinisan namin is, depende. Umaabot kami minsan 25 rooms, but take note, pag sinabi mong 25 rooms, guys, minsan kasi madami yung stay over and konti lang yung due out, which is yung due out nga is full clean. So, minsan madami yung full clean, konti lang yung stay over. So, yung full clean na nilinisan ko yesterday is I only have, I think, 9 due out. So, sa 9 na yun guys, plus naglagay ako ng 2 extra bed. So, mahirap din guys yung extra bed kasi it will take time din. So, from Mami Ree, nag-ask siya, "Hi Be, saan ka nag-apply ng Finland as cleaners or housekeeping?" So, Sisi, nag-apply ako nung andito na ako sa Finland. Bali, nag-apply lang ako through online. Kasi dito guys, is hindi mo naman kailangan pumunta ng company or sa mismong location para magpasa ng resume mo. So, kahit online lang will do. And from Monet Anchiboy, 1593. From Espoo and Helsinki po ang work niyo po. Hindi po. So,
Yung bahay namin is nasa Espoo and yung work ko is nasa Helsinki. So around 35 to 40 minutes via train and then konting lakad. May nagtanong, ano po ang agency nyo dito sa Pilipinas? So, Sisi, wala akong agency dyan sa Pilipinas, but I think maraming company ang nag-hire ng housekeeping papunta dito sa Finland. Yung mga mostly na tanong is magkano yung sahod nyo as a housekeeping or cleaner. So, ayun guys, sana nabigyan kayo ng insight and I hope na ma-pursue nyo yung dreams nyo na makapunta dito. Maraming company dyan guys sa Pilipinas yung nag-hire papunta dito, but it will take time of course kasi di ko alam kung nare-required ba nila talaga mag-aral ng Finnish language, but kung prosigido ka guys, why not go for it and keep praying kasi wala namang imposible. Hey guys, so samahan niyo akong pumunta ng shop kasi kanina napagdesisyonan ko na guys na hindi ako pupunta ng shop ngayon dahil tinatamad ako tapos gusto ko lang magstay sa bahay. But ngayon naalala ko guys na wala pala akong ticket sa train bukas and yung work ko is maaga, so kailangan kong bumili ng ticket ngayon, or kung hindi ngayon, kung hindi ako makabili ng ticket ngayon, kailangan kong magising ng maaga bukas kasi yung bibilhan ng ticket is nasa loob pa siya ng mall guys, so wala na akong time para pumunta doon and it will take some minutes as well. By the way, naglalaga pala ako guys ng mais, pakita ko sa inyo. Yan, nabili ko to siya guys sa Asian store doon sa Hakanieme. Sabi ng friend ko, ano daw, ang pilit. Sticky siya. Kutayin na natin guys yung mga ilaw. Naka-turn off naman na to. Sabi ko sana, nung nagsuot ako ng leggings ko is maglalakad-lakad ako. Buti na alala ko na wala pala akong train ticket. Okay. So, labas tayo guys. And magdala kaya ako ng basura. Okay na to eh. Nilala ko dyan guys, oh. Natay ko guys kasi yung mga kapitbahay namin nagpuputol sila ng mga gamit sa labas. So, ayan guys, andito na ako. And, ganda diba guys? Ganito pag autumn dito. Nahuhulog yung singsing ko kasi sabi nila pag malamig, lumiliit daw yung ring mo, yung kamay mo. So, patingin ko muna guys kasi may matanda dun, oh. So, ganyan guys yung paligid pag autumn. Napaka-colorful. Pero yung lalabanan mo lang is yung lamig and then yung ulan. Pero carry lang kasi Filipina naman tayo. Sanay tayo sa ulan. And madilim na siya guys. Kanina ang sunrise namin around 8 a.m. So pagising ko, madilim pa din. Ngayon guys, I think it's 3 degrees. Kaya kung napapansin nyo is nahihingal tayo minsan sa mga vlog natin guys kasi nga malamig. Yan. So, nahuhulog na yung mga dahon guys. Hindi ako madalas dumadaan sa daanan na to kasi feeling ko guys malayo. And takla dun siya. So mas hinihingal ako lalo. Madami ding mga apartment dito oh. Ayan dyan, school. Yan. Mga apartment yan lahat guys. Diyan na yung train station tsaka yung shops. Oh, lamig. Pero in fairness guys, yung pinapaligo namin is mainit. Tapos pag lumabas ka, nasasarado yung mga pores mo. Kasi malamig. Ay, Diyos ko. Nahingal ako eh. Sobrang lamig. And dyan kahapon ako guys bumili ng dinner ko. I think it's an Arab restaurant.
Alas 12 naman na so probably bukas na yung mall. Kasi nga, sabi ko guys, pag weekend dito is late din, nagbubukas yung mga mall. Tapos mahangin pa siya guys. Mga tao dito guys is madalas sinisipon at inuubo na. Makikita sana kami ng nanay ni Arto ngayon. Pupunta ako sa bahay nila kaso may lagnat din siya. So, sabi niya, pag dumating na lang daw si Arto, punta kami doon kasi baka mahawaan ako. And yes, andito na tayo. Sa loob na to guys ng mall. Bili muna tayo guys ng ticket. So, click natin in English. Tapos, tap up your HSL card. Load season ticket. So, dahil season tayo dito, click natin ABC. Yan. And then, start tomorrow. It will be 30 days. Okay. So, it's gonna be 99 euro and 40 cents, guys. So, continue. Payment card. Continue. And wait natin dun, guys. So, okay na yan, guys. Okay, kunin natin yung receipt. Wait natin. Okay. Check natin yung talk money dito guys if open na ba kasi bibili ako ng fabric. So open na. Pasok tayo dito before punta ng Lidl. Gusto ko sana guys bumili ng tubig na sparkling water kasi wala na kami pero mabigat siyang dalhin. Kasi instead of Coke minsan, sparkling water yung iniinom ko. Mas healthy pa siya. Hello guys, may music. Baka makapiright tayo. Mamaya na lang. Tapos na ako dun guys sa Tokman. Punta na ako ngayon ng Lidl. Bumili lang ako ng fabric para malabhan ko yung bed sheets namin. And then, bio-based na plastic. Kasi hindi mo basta-basta maitatapon yung mga damog. Anong damog sa Tagalog guys? Basta yun, di mo siya basta itatapon sa basurahan. Kailangan ng bio-waste plastic. Ang hangin, kaya nga sobrang lamig eh. So guys, kakatapos ko lang sa shop and dumaan ako sa parang Asian store dyan sa harap ng Lidl. But wala silang evaporated milk. Punta sana ako dun. Kadlakad ako mamaya. Titingnan ko kung makakapunta ako dun kasi gusto ko sanang gumawa ng mango float para kay Arto guys. Mahangin. So mag-haul tayo pagdating ng bahay. Hindi ko na kayo naisama guys sa shop kasi may music. Baka makapiright tayo. Ang bigat ng bag ko guys. Kaya sobrang hangin. Kaya ayokong umibili ng madami pag wala dito si Arto or walang sasakyan kasi mahirap magbitbit. Wala ditong pedicab or tricycle. Malapit lang naman yung bahay pero sakit sa likod kasi nasa bag pa ko. Tingnan nyo. Sobrang na siya. Kasi mabigat. Alam nyo yung bag ko na to guys. I think binili ko to siya before ako nag-Saudi. Tapos, nakarating na ng Saudi. Naka 2 years ako doon, guys. Nakastay ako ng Pilipinas 1 year. And ngayon, andito na naman ako sa Finland. Balikan ko kayo mamaya kasi may tao. Ayan, guys. Tatawid tayo ng kalsada. Bilisan natin kasi wala pang sasakyan. Nahihiya kasi ako, guys, pag may sasakyan. Kasi nag-stop talaga sila. Okay. Yan. Tingnan nyo. Napakaganda guys. Wala. Autumn na talaga. This is my first time spending autumn in Finland guys. Sobrang hangin.
Alam nyo, nakakatakot tong pinapagawa dito, oh. Ayan. Kasi hindi pa tapos sobrang lakas ng hangin. Baka mahulog yung mga bakal ba. Andyan pala guys, oh, na apartment. May katrabaho ako ng mga Ilongga din. Diyan sila lilipat. So, sa 20 sila lilipat. At least, may mga Ilongga na tayo na kapitbahay. Kikita nyo guys, namula-mula yung cheeks natin kasi sobrang lamig. So, pag nagpupunta ako ng work is may scarf ako. Pero dahil dito lang naman tayo, okay lang. Yan yung pinuputol nila, yung tinatrabaho kanina ng mga matatanda na may nakapitbahay. Ginagawa nila yan guys before winter. Yan. So, yung mga ibon, kinakain nila yung berry na yan. Yan. So, tara na, pasok na tayo guys kasi may nilalabhan ako doon. Bahay na tayo guys. Let's do a quick haul. Yung nabayaran natin guys sa Lidl is 14 euro and 2 cents. Yung sibuyas is 1 euro and 29 cents. Tapos, yung ating bawang is 1 euro and 39 cents. Yes guys, mas mahal yung bawang kesa sa ating sibuyas. Tapos, nakabili ako ng 5 yogurt which is 2 euro. Ay, no, 5 yogurt will be 2 euro kasi si Arto early siyang nagdi-dinner around 6 or 5. Tapos, nagme-midnight snack pa yan guys. So, yogurt yung kinakain at saka yung bread niya. Yan, ilagay natin dyan. Tapos, yung pasta, I think yung pasta is 79 cents. 1 kilo na to siya, guys. Yung carrots dito, guys, 1 kilo na to siya, 1 euro and 19 cents. Yung finish name nito is Purkana. And then, bumili ako ng ketchup dahil wala na kaming ketchup. So, 3 euro and 49 cents. Hindi na ako guys bumili ng meat kasi kahapon pumunta ako ng market doon, parang wet market nila. Tapos the other day pumunta kami doon ng mga friends ko sa Asian store. So madami na akong nabili ng mga Filipino food for me. Tapos yung oil nila is 2 euro and 98 cents. Tapos, bumili ako ng cream, guys. Ito yung parang Nestle cream. Ito, dalawa. Kasi sabi ko, gagawa ako ng mango float. But, hindi ako, guys, nakabili ng, ibap. And, tsaka ng mangga. So, bukas na lang siguro. 90 cents each to siya, guys. So, pag bumili ka nito sa Asian shop, is mas mahal siya. Around 2 euro something siya sa Asian shop, guys. Tapos, kanina sa Tokmani, yung nabili natin is yung by waste na plastic nga. Yung nabayaran ko dun is 5 euro and 8 cents. Yung plastic is 2.99 cents. Tapos, 2 euro and 9 cents. Tapos, yung aking fabric, 2.99. Nakalimutan ko pala guys na nagpunta ako ng Normal. So, yung Normal dito is parang Watson dyan sa Pilipinas. Bumili ako ng lotion. Para sa kilikili natin. And then, yung ating sabon. So, yun lang. And then, ito, bumili ako ng bag kasi sobrang sikip na sa bag ko. Wala akong mapaglagyan. Naghahanap sana ako guys ng Ziploc. Pero wala sila doon. So, tingnan ko bukas sa Prisma or sa City Market. Ayan yung pantry namin guys. Doon sa taas is may mga biscuit. Tsaka yung sauce, Filipino style spaghetti sauce. Tapos mga pasta, tapos dyan mga popcorn and stuff, sugar, and then dito mga noodles and mga mamasitas. So yes, lagay lang natin to
to sa fridge. Kalat guys ng fridge namin, hindi pa ako nakapag-ayos. Yan, lagay natin dyan. So, kung nakikita nyo guys, itong mga beer na to, galing to sa work. Yan. Galing to sa work na mga beer. Mga malalaki. Kasi, pagkatapos, pag naglilinis kami ng room guys, minsan may nakukuha kaming mga beer. So, inuwi namin. Hindi naman bawal. Kasi yan, itlog pugo. Mahal nito guys, 7 euro siya. Isang ganito na. Sabi ko kanina is lalabas ako pero hindi na lang siguro kasi umuulan and mag-vacuum na lang ako ng bahay ngayon. So nilalagyan ko dyan ng fabric tsaka pinapakuluan para hindi maamoy yung loob ng bahay guys. So, i-close ko na yung vlog. Thank you very much guys for always watching my vlog. And I hope na nabigyan ko kayo ng insight tungkol sa kung magkano yung nasasahod ng isang cleaner dito sa Finland. Moi moi!